Alright, mula kay John Reps mga kapatid, no, tatlong carrier strike group nagsama sa Philippine Sea, no? Eroplano ng Iran hindi pinayagang makalapag mga tol. Ano kaya tong mga videong to na ating panonoorin ngayon? At bibigyan natin to syempre ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so tatlong carrier strike group mga kapatid nagsama-sama sa Philippine Sea o sa karagatan ng Pilipinas. No? Panoorin natin to mula kay John Reps. Dahil sa mga ipinapakitang puwersa ng China sa rehiyon, sa unang pagkakataon ay nagsama-sama sa silangang karagatan ng Pilipinas ang tatlong carrier strike group ng mga kaalyadong bansa na kinabibilangan ng 12 barkong pangdigma ng French Navy, Japan at Amerika. French, Japan at US. Upang hadlangan ang kalabang bansa na naghahari-harian sa rehiyon. At sa update naman sa Middle East, isang eroplano ng Iran ang hindi nakalapag sa Lebanon matapos makatanggap ng babala mula sa Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright, panoorin natin to. Sinabi ng isang pinuno ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Paparo na posibleng tutuhanin ng China ang plano nitong lusubin ang Taiwan dahil sa patuloy na lumalagong puwersa militar nito at walang tigil na pagsasagawa ng mga military exercises malapit sa Taiwan. Pero ayon din mga tol sa report, no, kung naaalala ninyo, nabagyan natin ng reaction video. Etong PLA Navy daw, PLA military, di ba? Ay hindi build, no, para sa makipaglaban sa ibang bansa. Ito ay binuo lang para protektahan mga tol yung kanilang Communist Party, no? Kumbaga panakot lang sila pero hindi pa sila war ready. Ang sabi nga ni Xi Jinping by 2027, no, dapat war ready na daw sila, no? Tingnan natin. Sa ngayon ay tila hindi na umano exercise ang ginagawa ng China, kundi isa na umano itong rehearsal para puro talaga sila pananakot Yun yung hilig nilang gawin Taktika nila yun sa opensiba. Madalas na umiikot ang dose-dose na mga fighter jets at mga aircraft carrier ng China sa paligid ng Taiwan. Kung titignan mo nga, overpower na Biro mo, napakaliit na isla. Di ba napakaliit na isla, sobrang laking puwersa na yung ipinapakita ng China na nakapalibot. Na kung tutuusin, kung talagang aatakihin nila, kayang-kaya na nila yan yung puwersa nila. Kung ganun nga naman talaga sila kalakas, kaso mga tol, baka naman malaki lang sila tignan pero ampaw. Di ba? At ang gusto nila mangyari, takutin na lang natin to para sumuko. Wala na mangyayaring gera, hindi na ma-expose sa mundo na mahina tayo. Parang ganun, no? Dahil sa patuloy na pagpapakita ng puwersa militar ng China sa rehiyon, kaya't hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang joint exercise ng French Navy, Japan at Amerika sa Philippine Sea. Etong mga to, hindi mo masasabing ampaw to. Ito talaga yung mga solido talaga. No, pag sinabing gera, gera yan. Sa silangan ng Pilipinas na tinatawag nilang Pacific Stealer na sinimulan noong Panghuwebes at magtatapos sa Martes. Ayon pa sa US 7th Fleet, ang Exercise Pacific Stealer ay isa umanong multi-large deck event na idinisenyo para isulong ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng French Navy, Japanese at American Maritime Forces. Wala sila sa West Philippine Sea, sa kabilang bahagi sila mga tol. Pero napakalapit nila. Anytime na maghasik ng lagiman China, alam nyo na, napakalapit lang nito mga to. Ayon naman kay Rear Admiral Jacques Maillard, commander ng French Carrier Strike Group, ito ang unang beses na naideploy ang kanilang Carrier Strike Group sa bahaging ito ng mundo sa loob ng mahabang panahon. Anya, ang Pacific Stealer ay isa umanong bagong antas ng interoperability para sa tatlong hukbong dagat na kumakatawan sa isang hamon na sabik nilang harapin kasama ang mga kasosyong Hapon at Amerikano. Hamon na sabik nilang harapin. Nananabik
din silang harapin yung hamon na yon. Ang Pacific Stealer na ito na isinagawa sa Philippine Sea ay nilahukan ng 12 mga barkong pangdigma. Sa Japan ay ang carrier destroyer nito na GS Kaga, GS Akizuki at isang P-3 Orion. Sa French Carrier Strike Group naman ay ang aircraft carrier nito na FS Charles Gaulier. Parang ano lang, parang mga nasa ka lang war game sa PC game eh. FS Forbin Destroyer, FS Province Frigate, FS Alasi Frigate at isang FS Jacques Chevalier na isang fleet oiler. Habang sa Amerika naman ay ang carrier strike group nito na pinangungunahan ng USS Carl Vinson, sakay ang Air Wing 2, USS Princeton Cruiser, USS Terret Destroyer, USS William Destroyer, isang P-8 Poseidon at isang nuclear power attack submarine. Grabe no. Talagang naka-ready na. Akala mo susugod na sa gere, no? Pero nasa kabilang bahagi nga sila, mga tol. Pero hindi man sabihin ng China pero nakapagdudulot to ng alarma sa kanila. Hindi na kasi sila pwede mag-react dito. Malayo-malayo na to. Nasa kabilang bahagi na to ng Pilipinas. Kung hanggang dito, mga tol, ngumangak-ngak sila, mahahalata mo talagang sila, nanginginig sila sa takot. Ang mga koordinadong operasyon na ito sa pagitan ng French, Japan at Amerika ay nagpapatibay umano sa mga alyansa upang humadlang sa mga kalaban na naghahari-harian sa rehiyon. Sama-samang hinahangad na mapanatili ang isang bukas at malayang Indo-Pacific at walang uri ng pamimilit. Full force, no? Saka ito mga to, alam mong yan, no? Mga solid talaga yan, matitibay talaga yan. Hindi natin alam kasi kung ano yung itatapat ng China, mga tol, mga made in China kasi yun eh. At sa update naman sa Middle East mga kabayan, isang pampasaherong eroplano mula Iran ang hindi nakalapag sa Lebanon matapos magbabala ang Israel na gagawa umano sila ng aksyon kung itutuloy ng piloto ang paglapag nito. Ayon sa Israel, ang Iran ay nagpupuslit umano ng milyon-milyong dolyar na halaga ng mga armas para sa Hezbollah sa pamamagitan ng mga sibilyang flight mula sa Iran patungo sa Lebanon. Sinabi ng Israel na ang eroplanong Iranian ay nakalink umano sa IRGC na lalapag sana, ngunit bumalik ito sa kalagitnaan ng paglipad matapos makatanggap ng mga babala mula sa Israel. Sinabi naman ng So ang hinala ng Israel, ito ay may kargang mga mga kargamento, no? Gobyerno ng Lebanon na tinanggihan umano nila ang paglapag ng isang pampasaherong eroplano ng Iran sa Beirut kasunod ng mga babala ng Israel. At dahil dito, ang mga sibilyang taga-suporta ng Hezbollah ay nagprotesta dahil sa pagtanggi ng Lebanon na payagan ng isang Iranian plane na lumapag. Ang lahat ng taga-suporta ng Hezbollah ay nanawagan umano sa lahat ng Shias na pumunta sa paliparan upang lumahok sa rally. Kaya naman ang Lebanon ay nag-deploy ng puwersa militar upang pigilan ang mga nagrarally sa labas ng airport. Samantala, ang mga sundalo naman ng IDF na nag-ooperate sa Southern Lebanon ay binuwag ang ilang mga imbaka ng armas ng Hezbollah na natagpuan ng mga tropa ng 769 Hiram Regional Brigade. Kabilang umano sa mga nadiskubre ay ang mga missiles, rockets, mortar, granada, explosive device at mga baril. Nakita rin ng mga sundalo ang mga raming rocket launcher system, kaya ang mga armas na nasamsam sa mga pasilidad ay pinasabog ng mga combat engineer ng IDF. Nag-anunsyo din ang IDF kagabi na muli na namang naglunsad ng airstrike ang kanilang Air Force sa Jarju sa Lebanon laban sa mga Hezbollah. At dagdag, tuloy-tuloy pa rin ang mga kaguluhan doon, mga tol, no? Hindi na natin pinapakita yung ibang mga scene kasi bawal sa YouTube eh. Na balita mga kabayan, ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na inaprubahan ni Pangulong Marcos noon pang 2024 ang pagkuha ng Philippine Coast Guard ng 5 pang barko mula sa Japan at 4 na po na mula naman sa France bilang bahagi ng modernisasyon ng kanilang hanay. Magandang balita na naman para sa Coast Guard. President Bongbong Marcos has already approved the acquisition of 5 more 97-meter vessels. 5, no? 5 barko pa ulit. For the Philippine Coast Guard from the Japanese... Made in Japan. Matibay ito. From Japan, no?
And then, of course, the 40 vessels that will be coming from France. Ayon kay Tariela, ang 20 sa mga ito ay gagawin sa France at ang 20 naman ay gagawin dito sa Pilipinas. Sinabi yan ni Tariela sa isang press conference. Nice. 20 of those will be built in France and 20 of those will be built here in the Philippines. Ayos mga kapatid, no? Ito yung mga magagandang hakbangin na ginagawa ngayon ng ating gobyerno, 'di ba? Yung pagsuporta sa modernisasyon ng ating sandatahan ng PCG, 'di ba? Ng AFP ngayon binibentahan tayo ng India, mga tol, 'di ba? Yung ano ba yung pangalan ng basa? Short range missile lang yun, mga tol. Nagkakahalaga ng $200 million, no? Medyo may kalakihan pero kailangan kasi talaga natin yun, mga tol, eh. Pandepensa yun ng Pilipinas laban dito sa mapang-abusong bansang China, eh, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.